Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok na ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon. Maingatan po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin mga tambay, ito po. Nagbigay po ng solusyon ng pamahalaan sa napakalaki na po nating problema. Magmula po nung pumasok ang binagawang Pilipinas, talagang walang lubay na po ang sirit. Sirit po ng mga pagtaas. Pagtaas po ng gastusin po natin mga tambay. Samantalang ang kinikita natin ay kakarampot. Hindi po ba? Dire-diretso po ang pagtaas ng ating mga bayarin, kuryente, tubig, at marami pang iba. At ang bilihin, ganun din po. Dire-diretso rin po ang pagtaas. Ang solusyon po ng gobyerno, una po yung sinasabing 20 pesos na bigas na hindi naman natin nabibili mga kabayan. At isa pa, ito po, nagbigay na naman po ng solusyon. 50 pesos na dagdag aumento o dagdag sahod. Ano po yung 50 pesos? Buong Pilipinas po ba? Hindi. Sa NCR lang po, sa National Capital Region, mga kababayan. Ibang klase po magsolusyon. Ang solusyon po nila iba. 20 pesos, mga kababayan, sa Kadiwa. Sa Kadiwa lang mabibili. 20 pesos. Pagdating po ng dagdag sahod, 50 pesos, kakarampot, NCR. Napakalaki po ng mga solusyon ng gobyerno natin. Unbelievable. Pero pagka sila humahawak ng pera, trilyon-trilyon. Pagka sila'y bumabudget at ginagastos daw nila, 4.5 billion. Confidential Intel Fund, mga kababayan. At isang damukal na mga extraordinary yata at mga priority. Di umano. Ito po mga tambay, ang achievement po nila, mga kabayan. Pakinggan po natin. 50 pesos na aumento sa sahod para sa mga manggagawa sa National Capital Region hindi sasapat ayon sa mga senador. Magbabalita si Mean Corbera. Nakukulangan ang mga senador sa 50 pesos na aumento sa sahod para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ayon kay Senador Jingo Estrada, napapanahon ang anumang dagdag sahod pero hindi ito sasapat para makaagapay ang mga manggagawa sa tumataas na presyo ng mga bilihin. Sabi ni Estrada, muli niyang ihahain ang panukalang batas para sa 100 pesos legislated wage hike. Para kay Senador Bongo, ang inaprobahang aumento sa sahod ay kakarampot para tugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga manggagawa, lalo na ang pagkain. Napapanahon na rin ayon sa Senador na isabatas ang 100 pesos legislated wage hike. Ang panukala ay kabilang sa 10 priority bills na unang inihainigo matapos magbukas ang 20th Congress kahapon. Bawat sentimo ay napakahalaga po sa ordinaryong manggagawa. Kaya dapat taasan na po ito. Kulang yung 50 sa NCR. Sa totoo lang. Asahan niyo po sa mga manggagawa. Sumusuporta po ako sa wage hike. Mean Corbera para sa Mata ng Agila, matatag. Yan po mga tambay. Pati po ang ilang senador ay hindi rin po nila nagustuhan na 50 pesos po. Mas sinusuportahan daw po nila 100 piso. Yan lang po ang tingin ng Pangulo sa mga Pilipino hanggang 50 pesos lang. Ito naman po ang sagot ng palasyo mga tambay sa kanilang dagdag sahod, sa kanilang panukala. Ito po. Noong pa po natin sinasabi, gumagawa po talaga ang programa ang Pangulong Marcos Jr. para sa ikagagaan ng buhay ng bawat manggagawang Pilipino. Nandyan po ang mga job fairs kung saan nagkapagbigay na po tayo mula 2022 hanggang kasalukuyang May 1st, May 1, ng 170,000 na trabaho para sa ating mga kababayan. At dahil na rin nagkaroon din po ng 27 billion US dollar investment, nakapag-create na rin po ng 350,000 na jobs nationwide. At kung nagbigay po ngayon ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng 50 pesos na wage hike, yan po ang na-evaluate na maaaring ibigay sa ating mga gagawa para maibsan po ang kahit konting hirap na lumalabas po itong 1,300 per month. At sa lahat po ng kakayanin ng administrasyon at sa pakikipag-usap sa lahat ng stakeholders, mga manggagawa,
mga negosyante, mga investors, lahat po ito ay pakikinggan para na rin sa kabutihan ng lahat. Hindi lamang para sa mga gawa, hindi lang para sa mga investors o sa mga negosyante, para po sa lahat. On the legislated wage hike, ma'am, will the President support it? Muli pag-aaralan ito kung kakayanin ba talaga. Kasi kung magdudulot naman ito ng layoff dahil hindi kakayanin ng karamihang maliliit na mga negosyante, mas marami pong mahihirapang mga manggagawa dahil baka mawala sila ng trabaho. Kaya po ito, lahat ng ito ay pag-aaralan para sa ikabubuti po ng lahat. Nakita niyo po? Puro kwento lang po, puro pahayag, puro salita. Mga kabayan, ito po, kasama po itong magpinsan na ito, di po ba? Talagang magaang na buhay para sa mga Pilipino. Kung yung Kongreso nga, yung Kongreso, nagyayabang yan, napakayabang po, di ba, ng House of Representatives, na ipinapasa po nila yung 200 pesos, at pinapatay daw po ng Senado. Wala pong nangyari sa 200. Nung halalan po yan, ipinagmamalaki nila, itataas daw nila, 200. Ngayon, ito naman pong version ng Senado na 100, hindi pa rin po. Napakatagal na po. Last year pa pinag-uusapan yan, mga kababayan. Hindi pa rin po maisabatas, mga kababayan. Nakita po natin ang pagtugon at pagtingin nila, ang tingin nila sa ating mga Pilipino, mga tambay. Para po tayong mga pulubi. Humihingi lang po ng kakarampot. Mga tambay, kakarampot lang po. Parang yung inihiling natin na konting ginhawa dahil sa liit ng ating kinikita at sobrang taas ng bilihin na dinadanas natin. At ganun din po ang ating mga bayarin. Di po ba? Pero, mga tambay, ganito po ang kanilang pagtugon. Hindi naman po talaga ang pagtugon, mga kabayan, ay bigla mo itaas. Ipangako mo agad yung sinasabi mong 200 piso. Hindi naman po talaga nila kakayanin yan. Kahit anong pag-aaral, dahil malaking epekto po yan. Dahil saan po kukunin yan ng mga kapitalista? Di po ba? Itataas din po nila mga produkto. Babawiin din po nila yan eh. At yan po, at yan din po gagawin po nila dyan. Magbabawas din po ng mga empleyado yan. Marami rin mawawalan trabaho, di po ba? Yan po ba solusyon ng gobyerno? Komento ko po. Di po ba ang dapat solusyonan? Yan, nagbigay ka ng 50 pesos na taas ng trabaho. Dapat sinusolusyonan mo yung mga bayarin para maging balance. Di po ba? Maging balance ang kinikita ng taong bayan. Lalo-lalo na mahihirap, kaming mahihirap. Di po ba? Hindi yung wala kang pakialam, wala kang nakikitang solusyon. Di po ba? Nagtataasan ng mga negosyo ng mga oligarko. Ang kuryente, oligarko may-ari. Walang humpay na pagtaas ng kuryente. Ganon din ang tubig. Walang humpay ang pagtaas ng tubig dahil mga oligarko na rin yata may-ari. Di po ba? Ganon din, pati ang aming ginagamit na panluto. Ubod na rin ang taas. Di po ba? Ang gasol, yung ginagamit natin panluto, ubod na rin ang taas. Hindi mapigilan, mga oligarko rin ang may-ari. Hindi po ba? Walang lubay, pati ang gastos natin sa mga pamasahe natin. Hindi po ba? Napakarami po nating gastusin na ubod ng mahal. Tapos sasabayan pa ng napakataas na bilihin. Hindi po ba? Ano solusyon? Bigas, 20 pesos na hindi natin mabili. Kahit sabihin mo yan napakabaho at hindi maganda, bibilin pa rin ng mahihirap yan. Kung yan po ay nasa merkado. Di po ba? Pero wala eh. Limitado lang ang meron. Iilan-ilan lang. At ipagmamalaki ng pamahalaan yung mga trabaho. Yung nakapagbigay daw po, nakapag-create ng napakaraming trabaho. At ipinagmalaki pa yung investor. Billion-billion daw po na pera. Mga kababayan, napakahusay po talaga ng ating pamahalaan. Napakahusay po sa salita, sa drawing. Napakahusay talagang iaangat ka. At patuloy daw po, naghahanap sila
ng po pwedeng itulong at solusyon sa ikagagaang ng buhay ng mga manggagawang Pilipino. NCR pa lang yan, ha? Sa NCR pa lang, hirap na hirap po silang solusyonan. Nakita niyo po kung sumulusyon sila ng problema ng ating bansa. NCR pa lang, hirap na hirap na. Pinagtatalunan na nila NCR. Paano yung mga manggagawa sa Bisaya, Mindanao at Luzon? National Capital Region pa lang ang inyong sinusolusyonan. Paano ang laki ng Luzon? Ang laki ng Bisaya? Ang laki ng Mindanao? Yan lang ang solusyon nyo? Yan lang ibsan? Ibsan ng konti. Ibsan ng konti na dinadanas ng mga tao sa NCR, mga manggagawa sa NCR. Bakit? Kamusta naman po yung dinadanas ng mga manggagawa sa Bisaya at Mindanao? At sa Luzon? Wala lang. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta kami. Ito ang solusyon namin. Baka magpuntahan na lahat ng manggagawa sa National Capital Region. Hindi po ba? Unfair. 50 pesos na nga lang. Nakakabwisit lang, nakakasura lang, di ba? Nakakaasar lang. Ginagawa kang parang hayop. Di po ba? Samantalang sila, hinahawakan nilang pera at ang mga korupsyon na nakikita natin, naririnig natin. Ang mga pera natin, kung hawakan nila, trilyon. Ang mga issue ng korupsyon nila, bilyon-bilyon. Pero pagdating sa may hirap, pagdating sa mga nasa laylayan na sinasabi, di po ba? Yung middle class, pagdating sa atin, di po ba? 50 pesos. Pero wala po silang plano. Nakitilin, pababain ang mga ginagawa ng mga oligarko sa atin. Sa kanilang mga negosyo na ubod ng mamahal at ubod ng tataas. Di po ba? Wala silang solusyon. Ang solusyon lang, iyan, ibang klase talaga. Ibang klase. Protektado po talaga, mga kababayan. Ang kanila pong nasa circle. Circle po kasi nila yan Di ba? Kaya kailangan protektahan, mga kababayan. Kaya ang tingin po sa ating may hirap, basura. Basura. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong, samantalang sila, ubod ng dami ng pera na pumapasok yata sa kanila. Katulad po dito sa USEC. Nakita niyo po yung USEC? Mula po nung maging USEC, nag-iba na po ang itsura. Iba na po itsura. Mukhang yumayaman na yata. Hindi kaya? Dumadami na yata ang nahahawakang pera ng USEC. Nag-iiba na itsura. Wala pang isang taon yan. Wala pang isang taon yan, mga tambay, na naging USEC. Di po ba? Ilang buwan pa lang yan. Pero mukhang malaki na yata idinagdag ng sahod niya. Nagtatanong lang si Kamanong, nadagdagan din kaya ng 50 pesos ang sahod ni Yusek? Dahil nag-iba ang itsura niya. Di ba? Mukhang kumakapal yata si Yusek. Yusek, mukhang kumakapal po yata kayo. Hindi lang po pagmumuka, pati yata bulsa ninyo. Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Dahil nagtaas ng 50 pesos sa NCR, sa mga manggagawa. Kawawa naman. Kawawa naman yung presyo ng bilihin sa NCR, presyo rin po ng bilihin sa Bulacan. Presyo rin ho ng bilihin sa Cavite. Kadikit lang halos yan. Kadikit lang halos yan ng Maynila. ng NCR. Pambihira ang buhay, Pare-parehas ang presyo ng bilihin. Napakataas ng bayarin ng kuryente, tubig. Mga kabayan, isang hakbang mo lang, nasa Cavite ka na. Pero, magkaiba ng sweldo, mga tambay, ang manggagawa. Unbelievable. Ganyan magsolusyon. Ganyan sila magsolusyon, mga tambay. Pero ipagmamalaki nila yan sa SONA na nagbigay sila ng solusyon, kaginhawahan sa mga manggagawa. Isasama nila sa SONA yan. Mga kababayan, sigurado yun.
Unbelievable. Ibang klase po talaga ang ating mga lingkod bayan, mga kabayan. Talaga ang tingin po sa ating mga mahirap ay isang basura lamang. Ginagamit lang po. Ginagawa po tayo mga slave. Tagakuha lang ng tax, tagakuha. Sila po'y tagakuha lang ng buwis natin. Di bali po tayong mamatay sa gutom. Maghirap na maghirap. Basta yung itinatax natin, ibinubuwis natin, ay dire-diretso nilang nahawakan di umano itong mga politiko na ito. Hindi po ba? Wala silang pakialam. Basta sige, trabaho kayo. Yan lang ang nararapat sa inyo. Wala kayong karapatang guminhawa ang buhay niyo. Wala. Mga ordinaryong manggagawa, wala karapatang guminhawa ang buhay. Paano giginhawa buhay mo? Kontrolado ng mga oligarko. Di umano ang bansa, lalong-lalo sa mga negosyo. Pati tubig at kuryente, kontrolado nila. Lahat halos ng negosyo sa bansa. Kaya nga po, lumolobo ang presyo. Dahil sila ang may kontrol. At wala pong magawa ang pamahalaan natin. Ang pamahalaan natin, Nganga! Nganga! Ang importante lang po sa kanila, yung mga sarili nila na hindi sila magutom. Di po ba? At hindi po sila maubusan ng pera. Hindi kaya. Kaya ang binibigay na solusyon sa atin, 50 pesos. Kaya mga kababayan, hintayin nyo. Kung makukonsyensya pa. Kung may konsyensya pa itong pamahalaan na ito, kasama po mga oligarko sa ating bansa. Kung makukonsensya pa sila, ibababa po nila ang presyo ng ating bayarin. Kung makukonsensya sila. Kung sanay sila makonsensya. At kung may konsensya pa rin, lagi ko pa ulit-ulit, may konsensya kaya? Di po ba? Napakatagal na po nilang, napakarami na po nilang nakuha na pera sa taong bayan. Hindi po ba? Napakatagal na pong panahon. Dekada na po. Pinagkakitaan na po nila ng isang damukal na pera ang mga Pilipino. Ito pong mga negosyante na ito. Itong mga oligarko. At itong mga politiko na puro pangako lang po ang ginagawa. Di po ba? Magandang buhay. Magandang buhay mga Pilipino. Hindi na kayo magugutom mga Pilipino. Gagawin kong world class ang Pilipinas. World class ang Pilipinas. Pero sweldo, world class ang sweldo, 50 pesos. Mga kabayan, 50 pesos ang dagdag sa loob ng isang araw. Pinagtatalunan pa dahil hindi kakayanin ng mga oligarko, ng mga negosyante sa ating bansa. Pagka humigit pa sa 50 pesos. Ang masakit niyan, mga kababayan, sa totoo lang, ang masakit po niyan, tinaasan mo ang NCR, real talk po mga tambay, tinaasan mo ng sweldo ang NCR na 50 pesos. Di ba ba? Mga negosyante po ang magbibigay po niyan ng sweldo. Di po ba? Karamihan po, mga manggagawa. Ang pinakamasakit po niyan, tinaasan mo ang 50 pesos ang NCR. Pag nagtaas naman po ng mga produkto yan, yung mga oligarko, yung mga negosyante, sa tingin nyo, sa NCR lang sila magtataas ng produkto? Mga kababayan. Yung ibebenta po nilang sa merkado, yung mga produkto nila, sa tingin nyo, sa NCR lang po sila magtataas? Hindi po ba buong Pilipinas? Pag tumaas ang itlog sa NCR, bababa po ba itlog sa Mindanao at sa Bisaya at sa buong Luzon? Sige nga. Pagka nagtaas po ba ang presyo ng asukal, mababa po ba ang presyo ng asukal sa Mindanao, sa Bisaya at sa buong Luzon? Sige nga. Pero NCR lang ang dapat solusyonan. Di po ba unfair? Unfair po. Ganyan po sila magkagagaling. Ganyan po kagagaling ang utak
ng ating pong nasa gobyerno ngayon. Imbis na unahin mong solusyonan ang ginagawa pong yung itong ginagawang nagkakabulol-bulol na inyong katabay, mga katabay. Pasensya na po. Ang ginagawa po ng ating mga oligarko, di po ba? Sinasamantala nila. Di po ba? Ang mga Pilipino, lalong-lalo sa pagtaas ng mga gastusin natin. Pero wala pong nagagawa ang gobyerno. Hindi po ba? Napakatagal na po panahon na sinasamantala po ng mayayamang mga oligarko, mga negosyante. Kontrolado po nila ating bansa, lalo po sa presyuhan. Hindi po ba? Hirap na hirap po tayong kontrolin. Dahil sila na halos na nagpapatakbo ng ating bansa pagdating po sa ekonomiya. Hindi po ba? Sunod-sunuran na lang tayo. Kaya nga po, pag nagtaas sila ng presyo, buong Pilipinas, tumataas po ang bilihin. Gastusin natin. Pero ang sweldo natin, mga kabayan, may tinitingnan, may tinititigan. Hindi po ba? Yan po ba ang solusyon? Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte. Kinokontrol niya kahit hindi siya nagtataas ng sweldo, pero kontrolado. Kinakaya ng mga Pilipino yung mga bayarin natin sa kuryente, sa tubig. At kinokontrol niya halos kahit papaano ang mga bilihin natin. Kinokontrol para yung kita natin ay sumasapat kahit papaano. Pero nung pumasok po ang binagoong ang Pilipinas, wala na, hindi na nakontrol ng gobyerno. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot po. Ibang-iba po ang pamamahala po ni dating Pangulong Duterte. Hindi mo matatawaran ang utak ng dating Pangulong Duterte kaysa po sa nakaupo ngayon. Sa nakaupo po kasi ngayon, mga kabayan, ang magaling lang po at ang nakakita lang po na kagalingan ng Pangulo po ngayon ay ang media at ang sekretary po, ang USEC na tinatawag ni Vice President na basura. Garbage in, garbage out. Siya lang po nakakita ng kagalingan ng ang solusyon na ginagawa ng Pangulo, ang nakakita lang po media at ang USEC. Sila lang po halos nakakita. At yun siyempre po yung mga nakikinabang at yung mga nababayaran at yung nagpapakaaso. Yan, sila po yun. Kitang-kita po sila. Kitang-kita po nila at proud na proud po sila sa achievement na nagagawa ng Pangulo nila. Hindi kaya? Yan ang pagkakaiba. Si dating Pangulong Duterte, mga kabayan, buong Pilipinas, buong Pilipino, nakikinabang, Luzon, Visaya, Mindanao, nabibigyan ng solusyon. Hindi katulad na nakaupo ngayon, mga kabayan. Sino lang po nabibigyan ng solusyon? Hindi naman po mahihirap eh. Ang nabibigyan ng solusyon, mga oligarko at mga politiko na mga sakim di umano sa kapangyarihan at pera ng bayan. Hindi kaya? Yan po mga tambay, ang ating pong komento sa napakalaki po na solusyong binigay po sa atin, mga kabayan. NCR, nagbigay ng solusyon sa NCR, pero kawawa po yan. Ang balik po niyan ay sa atin. Hindi naman po papayag ang mga negosyante na sila po'y nagtaas o sila'y tataasan ng dagdag sahod na hindi po nila yan babawiin. Nasa atin po ang impact niyan. Kasama po tayo sa pagbawi, sa balik niyan. Sa balik niyan, sa kukunin nila. Kasama po tayo kahit tayo wala po tayo sa NCR. Yan po ang totoo niyan. Wala tayo sa NCR pero babawian po tayo niyan, mga kabayan. Mas malaki pa kikitain nila. Hindi kaya. Maraming salamat po mga tambay. Nakakalungkot na gobyerno ito. Ipagmamalaki sa'yo, puro drawing, puro salita, pero hindi mo naman nakikita at nararamdaman. Si dating Pangulong Duterte, nararamdaman mo
ang kanyang pagiging presidente at ang kanyang ginagawa. Pero ngayon, wala ka man lang maramdaman sa pagiging presidente niya at sa kanyang mga sinasabing mga ginawa niya. Wala tayong maramdaman. Pero sila, sobra-sobra nararamdaman nila. Dahil sobra-sobra pakinabang, di umano. Mga kababayan, nagkapala na nga mga muka eh. Di ba? Thank you po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa mga nagsusubscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At sa mga na gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. At syempre po sa mga nagbibigay naman po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles, 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog at si Norma Garcia. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan sa mga biyaya po na inyo pong pinagkakalob. Ingat-ingat po, maingatan po kayo lalo-lalo po sa inyong mga paggawa mga kabayan. At syempre po, muli po mga kabayan, yung lagi ko pong hinihiling na pagsama-samahan po natin, magsama-sama po tayo, na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, lalo-lalo na po ang dating Pangulong Duterte, na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Isama po natin sa ating mga dasal, mga kababayan. At syempre po, nagpapaalam pong muli ang inyong kababayan, ang inyong katambay. Ingat-ingat po tayo mga tambay, doble ingat po. Maraming salamat po. Bye-bye!